Masayang araw, mga ka-PL. Nabuking na naman po ni Eden Santos ang kasinungalingan ni Auntie Claire. Itong tungkol po, mga kababayan, sa ipinagmayabang ni Auntie Claire na marami na di umano mga barangay ang drug cleared na. Mga barangay na wala ng droga, yung hiningi po ni Eden noong mga nakaraan pang press briefing na Undersecretary, baka pwede makahingi ng mga barangay pangalan na yun. Kaya yun sila ay nagtalo. Di ba? O eto na, mga kababayan. Ibinigay na po, ipinakita na po ni Auntie Claire etong mga di umano'y mga barangay na drug cleared na. O ibig sabihin, wala nang droga ho, mga kababayan. Ano ho? Kaso, nabuking ni Eden Santos, mga kababayan, na kaya lang pala makapal po yung mga papel na ipinakita ni Auntie Claire. Winawagayway niya doon sa kanyang press briefing. Ito na yung mga papel. Eden, ito na, kulang na lang, ganun si Eden. Eden, ito na, Nabuking po ni Eden Santos. Piraso lang ho yung may sulat. Karamihan ho doon, mga kababayan, blanco. At ang masaklap pa, mga kababayan, hindi po nakapangalan o wala pong specific na pangalan ng mga barangay, kundi bilang lamang po. Halimbawa, sa Quezon City, halimbawa lang 48 barangay, drug-free na yan. Ganun lang po. Wala pong barangay San Juan, barangay bla bla bla. Walang ganyan. So, lumalabas pa rin po ito, mga kababayan, na pambubudol na naman. Kasinungalingan na naman. O ito ho yung video, mga kababayan. Panoorin po natin, pero basahin ko lang po muna itong caption na nandito. Yan, hindi ko na po ipapakita sa inyo. Mas kaunti sa totoo, question mark po. PCO nabuking sa listahan ng drug cleared barangays. Nabuking ang PCO. Lumabas na mas mababa ang bilang ng drug cleared barangays ayon sa PCO kumpara sa datos ng PDEA. Okay. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, mga kababayan, sino ang gumagawa ng fake news? Kami bang mga vlogger o sila itong mga nasa pwesto? Di ba? Kayo na po ang makakasagot niyan. O ito na ho ang video, simulan na po natin, mga kababayan. Ito na. Inilabas na ngayon ng Malacanang ang listahan ng mga drug-cleared barangay sa Pilipinas. Pero, tama nga ba ang datos na ibinigay ng Presidential Communications Office o PCO? Unang tanong pa lang nitong reporter, tama nga ba ang ibinigay na datos ng PCO? Hindi. Tapos, ito. Report mula kay Eden Santos. Yes, Eden. At nandito po yung ibang mga pangalan. Abang na-declare, di ba? Nandito na pa ibang pangalan. Mamaya, mabubuking natin yan. Sa wakas ay nagbigay na ng listahan ng Malacanang ng mga pangalan ng mga barangay sa bansa na idiniklarang drug cleared ng... Ayan, mga kababayan, kita niyo ho ba? Tingnan niyo po listahan. Meron po ba kayo nakikita na pangalan ng mga barangay? Halimbawa, ayan, katulad nyo, Pangasinan, di ba? Ito, dito muna tayo, ayan, total number of barangays, 1,364. Ang dami nga naman. Ito, number of barangays. Ito, sa Region 1 ito, Pangasinan to, mga kababayan, Pangasinan, Region 1. Numbers of barangays, ilan? 1,197. So, 87.76% drug
cleared. O yan lang mga kababayan. Wala yung pangalan talaga mismo ng mga barangay. Kita nyo na. Diba? Napakadali hong gawin ito Sa totoo lang, napakadali hong gumawa ng ganyang klaseng dokumento mga kababayan para lang masabi mo na totoo ang sinasabi mo kahit na alam mong nagsisinungaling ka. Gagawa at gagawa ka ng ganitong dokumento para lang hindi ka mapahiya sa mga tao. Ang hinahanap po namin, Auntie Claire, yung pangalan mismo ng barangay o naiipit ka na. Iniipit ka na ni Eden Santos, iniipit ka pa ng mga tao. Mahirap, Ang hirap ipagtanggol ng amo mo, Sabi naman sa'yo masisiraan ka ng bait dyan. Ako sa'yo, magsabi ka ng totoo. Kung ito lang ang datos, kung walang maibigay na pangalan ng barangay, sabihin mo sa tao. At least hindi ka masisisi. Ang tao, sasabihin lang, inutil itong administrasyong ito. Kasi walang maipakitang pangalan ng mga barangay, hindi ikaw ang sisisihin. Tagapagsalita ka lang Pero ang ginagawa mo ngayon, abogada ka. Sabagay, abogada ka naman talaga. Tagapagtanggol ka pero sa isang simpleng reporter, nauurat ka. Eto, tuloy. Administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa press briefing sa Malacanang ay sinabi ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro na ngayon lang ibinigay ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang nasabing listahan. So ibibigay ko na lamang sa inyong opisyal itong mga kopya. Nandito po yung sasabi niyo mga Ayan yung pinost natin kanina. Barangay na nasasabi nating drug cleared, drug free. Hawak na natin ngayon yung listahan ng mga pangalan ng drug cleared na mga barangay nationwide ayon sa Presidential Communications Office o PCO. Mapapahiya si Auntie Claire. Sa pamagitan ni Undersecretary Claire Castro. So tiningnan natin yung mga listahan. Walang nakalagay kung kailan nagsimula na na-cleared yung barangay sa illegal na droga. Diba? Walang inilagay kung kailan nagsimula na nag-cleared ang mga barangay. Wala po. Wala, Ate Claire. Meron ba talagang nasimulan o baka naman wala talaga? Ituloy natin ang video. Masarap sa tenga ito pero masakit to sa kanila. Lamang ay as of June 2025. Mga bilang lamang po ng mga barangay yung nandito at wala yung mga pangalan ng mga barangay na diba? Bilang na. Basta kay 1,300. Basta kay 2,000. Pero walang pangalan. Doktor na naman, dinoktor na naman yung papeles. Ating ang naitanong dun sa previous briefing. Nung tingnan natin ay halos kalahati nito, kaya pala siya makapal habang pinapakita. Pinapakita ni Auntie Claire mga kababayan. Kaya daw makapal, nung habang ipinapakita sa kanila, nagulat naman siyempre sila. Galing palakpakan, kapal ng papel. Siguro ang dami ng listahan na yan. Siguro yung mga barangay dyan, kasama yung barangay namin. Yung mga nakalista, siguro kasama yung barangay nung magulang ko. Makapal di ba? Pero tuloy natin yung video. Kanina sa briefing, kalahati po nitong mga to ay mga blankong papel. Ayun lang. Yan ang masakit. Mga blankong papel, mga kababayan. Auntie Claire, yan na ba yung ipagmamalaki mo? Yan na ba ang kaya mong ipagmayabang, Auntie Claire? Blankong papel, sagutin mo ito. Bakit ka naglagay ng mga blankong papel dyan sa mga inilabas ninyo kuno na
dokumentong nagmula di umano sa PDEA. Ito ba ay pagmukhain lamang na maraming barangay na nakasulat dyan? Akala mo siguro hindi ka mabubuking ng mga reporter. Matalas na matalas ang paningin at matalim ang bibig nitong si Eden Santos. O paano ngayon yan? Paano mo ngayon ito ipapaliwanag? Auntie Claire, maghihintay kami sa sagot mo. Presidential Communications Office Secretary. Sino man ang secretary dyan? Hindi ko na lang babanggitin. Baka sabihin, dinadamay ko pa. Sir, baka pwedeng pagsalitain mo ulit si Auntie Claire tungkol dito. Parang binababoy ho yata yung inyong ahensya. Hindi niya man naiisip, sir, na ang kasiraan ng mga sinasabi niya kasiraan po ng buong ahensya. Kung siya ay palpak sa mga ginagawa niya, sa mga sinasabi niya, buong ahensya ho ninyo, palpak. Sa July 3, 2025 press briefing ay ipinagmalaki ni Castro na nasa 4,027 barangays na ang... Ano daw? 4,027 barangays cleared against illegal drug. Mga kababayan tandaan ho natin yan, 4,027. Cleared sa illegal na droga. Mula July 1, 2022 hanggang May 31, 2025, umabot na sa 4,027 barangays ang naideklarang cleared sa illegal drugs. Ito ay sa ilalim ng Barangay Drug Clearing Program. Pero taliwas ito sa bilang ng mga barangay na nakalagay sa ibinigay na kopya ni Castro mula sa PDEA. Sa datos ng PDEA as of June 2025, nasa 25,000. Yan drug cleared barangays. 25,061 barangays drug cleared nationwide. Layo ho ng sinasabi ni Auntie Claire. Nandito lang, barya lang ho yung sinabi niya, mga kababayan. 61 barangays ang drug cleared sa buong bansa. Bukod pa ito sa mga barangay na idiniklarang drug-free ng PDEA. Palpak nga, palpak. Pati yung PDEA, parang sinisira nitong si Auntie Claire. Yung declare niya, 4,000 lang. Ang declare ng PDEA, 25,000. Napakalayo ho ng diferensya. Parang sinasabi nito, babaeng ito lang, wala namang ginagawa yung PDEA na yan. Wala namang trabaho, mga naman. 4,000 lang. Tama na yan. Paano to? Auntie Claire, magkaiba na naman kayo ng PDEA. Hindi kayo synchronize. Napakarami po at hindi ko po ito mababasa sa inyo. Mauubos po ang araw natin kung mabasahin ko sa inyo bawat isa. Ang tanong, saan kinuha ng PCO ang listahan ng 4,027 barangays na drug cleared? Ang tanong, saan na? Saan mo kinuha, Auntie Claire? Baka magic lang ito, mga kababayan. Hula-hula niya lang baka. Hula-hula niya lang. Para lang masabi niya ba ito na, gato na ho karami. Sa madaling salita, hindi ho ito sumasangguni, mga kababayan, itong si Auntie Claire sa PDEA. Hindi siya nagtatanong bago siya mag-press briefing para meron siyang ipagmayabang. Wala. Hindi ho maayos yung kanyang pagiging tagapagsalita ng Presidential Communications Office dahil hindi ho siya nagsasaliksik. Dinadaig pa ho siya ng mga vlogger, mga kababayan. Partida ho tayo, abogada pa ho ito. Hindi ko malaman kung ginagampanan nitong babaeng ito nang maayos ang kanyang trabaho o baka naman sinasadya niya na, mga kababayan, na maging palpak ang kanyang mga sinasabi, tila mayroong kasinungalingan, palpak yung kanyang trabaho para tuluyan siyang alisin sa Presidential Communications Office dahil napapagod na rin siguro itong si Auntie Claire kakasinungaling. Kakapagtanggol sa isang taong ang hirap ipagtanggol. Tuloy. Eden Santos para sa Mata ng Agila. Matatag. Tapos
Matapang, matapat. O, di ba? Matatag, matapang, matapat. Ayan. Ayan si Eden Santos. Dinaig si Auntie Claire, mga kababayan. Maliwanag? Tanggalin na po natin to. Meron pang isa, mga kababayan. Meron pang isa. Yung yabang na naman ni Auntie Claire. Ito na, iklian na lang natin. Dito na, maikli na lang ito. Huwag na natin basahin maigi yung mga balita, yung nakapaloob ito kahaba-haba. Maintindihan naman natin na ito eh. Ayan o. Ano ho sabi dyan, mga kababayan? Ano sabi dyan? Basahin natin ha. Ito. Wag na to. Dito na lang tayo. Ito na o. Ipinaliwanag ng Malacanang kung saan ginastos ng gobyerno ang napakalaking pagkakautang na umaabot ng trilyon-trilyon. Ipinaliwanag ng Malacanang, which is sa katauhan nitong si Auntie Claire dahil siya naman ang tagapagsalita ng palasyo, mga kababayan, di ba? O ano ang sabi? Ito na, magugulat ho kayo. Palasyo, utang ng Pilipinas ginagamit sa infrastruktura, pangunahing serbisyo ng gobyerno. May nakikita ho ba tayong mga infrastruktura na proyekto ng kasalukuyang administrasyon, mga kababayan? Meron ba? Meron bang napakahabat, napakagandang tulay na pinagawa ang administrasyong Marcos? Meron bang mga ospital, mga kababayan? Meron bang mga paliparan? Meron bang naghahaba ang mga highways? Meron ba? Ang tanong, meron ba? Di bagay wala, mga kababayan? So, saan napunta ang inutang ng gobyerno na trilyon-trilyon po ang halaga, mga kababayan? Nasaan? Meron po yan eh. Kung babasahin po natin itong balita na to, lahat, mga kababayan, meron pang ginamit di umano sa mga magsasaka, sa mga mangingisda, sa mga infrastruktura, no, sa serbisyong publiko, ayan, ng administrasyong Marcos. Teka, kung sasabihin itong Malacanang na ginamit para matulungan ang mga magsasaka, mga mangingisda, bakit hanggang ngayon yung ating mga magsasaka hirap na hirap sila na palakihin ang kanilang ani? Sa mga mangingisda naman, bakit hirap din makapangisda ang ating mga mangingisda? At kapiranggot laang ang mga huling isda. Kasi wala silang mga kagamitang mga advanced technology ba? Di katulad po sa ibang bansa, mga kababayan. Yung barko ho nila, no, bigay ho ng gobyerno. Ano hong ginagawa? Hindi masabing bigay. Utang, sabi natin utang. Kasi company yan, malalaking company yung mga mangingisda doon sa ibang bansa eh. Pero umuutang sila sa gobyerno ng mga makabagong kagamitan ng pangingisda. Yung barko ho nila, meron pong radar yan, dalawa, nakaganon no, na ganyan. Nalalaman ho at nakikita ho kung saan ang merong napakaraming tumpok na isda sa karagatan. Ganon. Wala tayong ganon dito sa Pilipinas. Tapos sasabihin, itong PCO ginagamit para matulungan ng mga mangingisda, ang mga magsasaka. Magsasaka natin, kalabaw pa rin ang gamit hanggang ngayon. Hindi ba? Ibang bansa po tayo, napakabilis magtanim, napakabilis magbungkal ng lupa, napakabilis mag-ani, diretso sako na. Tayo dito, mano-mano pa rin. Di ba, mga kababayan? Sasabihin, itinulong sa mga magsasaka, sa mga isda, at infrastruktura, lahat ng sinabi nitong si Auntie Claire, mga kababayan, kasinungalingan. Dito pa lang, dyan pa lang sa binabasa natin na yan, kasinungalingan. Mas lalo na yung nauna kanina.
Auntie Claire, humayo ka't magpakarami. Magpakarami ng kasinungalingan. Ayos, hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas.